Pindangan Ruins, Cathedral of St. William the Hermit, Tomb of the Unknown Soldiers, San Juan Watchtower. Nagseryoso ka man ka data research mo, boss. Medyo tour guide kansa? Ano ho? Ay, sabi ko, nagseryoso mo sa research mo. Medyo tour guide ka? Hindi naman ho. Trying to connect the dots lang. Parang ang daming kwento sa bawat lugar. If you visit a place with deep emotions or connections, you may dream of its past. Sorry. Carlos, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba naparoon? Wait, ha? Anong ha? Aba, Ginoong Maria. Una pa lang to sa listahan ko, ah. Huwag mo sabing, tinatakasan mo ba ako? Hay nako, halika na nga. Hindi ako makapaniwala. Tunay nga mas market ang lugar na ito kumpara sa inaasahan ko. May problema ba? Maaari mo bang ibahagi sa akin kung bakit ninanais mong pumunta dito? O kung para saan ba talaga yung listahan na ibinanggit mo sa akin kanina? Sandali lang. Ang trabaho mo lang dito ay samahan ako sa mga lugar na sa listahan ko. Hindi mo na kailangan pa mga rason o kwento ko upang samahan ako, Ginoo. Ayun nga diba, senyora? Kung trabaho ko na nga lang ang inaatapog ko rito, hindi ba't mas magandang maaliman lang ako sa pamamagitan ng pag-alab? Kung bakit ba nandito tayo sa paglalakbay na ito? Nakikita mo ba ang mga batong iyan? Sino mag-aakalang ang dating tanyag na simbahan na ito ay luluhod sa ganitong sitwasyon nang dahil lamang sa malakas na lindol? Ito ang madalas na kwento sa akin ni Lolo Tatay noon. Nagkaroon ng pagkakaisa ang mga tao sa komunidad ng Pindangan nang itayo ang simbahan na ito. Para na rin magkaroon ng lakas na espiritual laban sa mga piratang Moro. Asan na pala yung Lolo Tatay mo ngayon? Tulad ng simbahan na ito. Lumisan na rin siya. Mga alaala niya lang naiwan dito. Mga panahong mga kwento niya dito sa lugar na ito, ang tanging daladala ka. Ang sakit lamang isipin na ang kaya-saya-sayang kampi ko, iiwan lang din ako sa buong mundo. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako yung araw eh. May kakampi ka hanggat kasama mo ako. Isa pa, sigurado ako labis ang galak ng iyong lolo tatay kung nasan man siya ngayon. Sapagkat ang apo niya ay hindi lamang marikit, kung hindi malakas at matibay tulad ng mga ito. Wala kang binagwala pa. Halika na nga. Wala pa tayong pupuntahan. Ang init-init. Ang ganda naman ng mga tanawin dito. Paano naman ito natuklasan? Wala. Narinig ko lamang sa mga kwentuhan nila Lolo Tatay noon. Kwento niya raw rito madalas sa mga pirata. Kaya ipinatayo ito. Para na rin magkaroon ng seguridad sa komunidad. Ang tawag nila dito ay Bantayan ng La Union. May 5 pang bantayan sa Luna. Sa Banawan, Boknotan at sa bayan ng Fernando. Nasa listahan mo rin ba ang mga ito? Wala. Sapagkat din naman naparoroon si Lolo Tatay eh. Nakaiba ang pagkakagawa nila rito. Saan ba gawang mga ito? Gawa sila sa batong Polares, Ladrillo at Apog. Ginawa sila ng kasilya upang mas mapabilis ang komunikasyon sa pagbibigay babala. Tunay nga nakakamangha at nakakabighani ang kwento sa likod nito. Siyempre, kwento siya ng Lola Tatay ko eh. Tara na nga, malayo-layo pang sunod na puok. At saan na tayo ngayon, Binbin? At saan naroon na si Lola Tatay? Sa puok kung saan nagbibigay parangal para sa mga sundalong hindi nakilala nagdusmoy para sa bansa. Sila ay naglingkod sa bayan, ngunit hindi na nakilala ang kanilang lagi. Ito ay simbolo ng sakripisyo at inspirasyon.
Bakit mo naman nasabing maaaring nandito ang lolo tatay mo? Dito siyang sundalo. Ngunit hindi na siya muling bumalikpat ang kanyang lagi. Kaya, dito ako ngayon. Naglalakbay. Upang sariwain ang mga lugar at makapiling ko pa siya. So, sa bawat lugar na binisita natin, binahagi mo sa akin ang mga rason bakit tayo pumaparoon. Ngunit, meron isang tanong na hindi mo pa nasasagot simula nung una pa lang. Ano nga pa talaga ang meron sa listahan na yan? Gusto ko lamang huminga. Gusto ko lamang para na pagmasdan ang mga lugar na nasa kwento. At gusto ko maglakbay at buko ng sariling alaala na ayon sa aking katsa. Ganun ba? Kung ganun ay, sana natulungan sila sa talagang nais. At kaya ako maging bahagi ng iyong paglalakbay. Salamat, Carlos, ha? Tara na nga. Mama pa ang araw na ating haharapin ngayon. Sobrang bilis ng bawat pangyayari. Sobrang bilis pero unti-unti nang nahuhulog ang damdamin. Sana mapagbigyan ng aking sarili. Sana magkaroon pa ng katuluyan ng istorya natin. Sana kaya kong patigilin ang oras. Sana hindi na matapos ang mga pagkakataong ito. Carlos, may nais akong sabihin. Kailangan nang matapos ng mga to. Ang mga kamay ko'y nakapangako na sa iba. Patawarin mo ko ngunit hindi na tayo maaaring umusad pa. Si Angelo ang aking magiging kabiyak. Angelo? Ano? Baka nagkakamali ka lang. Gusto kita. Nagustuhan kita. Ngunit hindi ito sapat para ituloy ang lahat ng ito. Salamat sa lahat, pero hanggang dito na lang. Pwede bang tayo na lang dalawa? Pumunta tayo sa mga lugar na hindi mo pa nakikita. Sasamahan kita. Pakiusap. Alam kong mali, pero ano bang magagawa ng tulad kong umiibig lamang? Carlos, nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Sinta, kung kasalanan ang mga panahon tayo'y nagkasama, handa akong maging makasalanan. Kung tatanungin mo ako, ay kaya kong muling masaktan. Kung ang kapalit nun ay ang tamis na sayo ko lamang nahanap. Kung ang kapalit nun ay kapiling ka, hindi ko lubos na maisip na hantong tayo sa ganito. Kung alam ko lamang ay sana hindi na kita hinayaang lumayo. Kakatuwang isipin, pero kung ito ang tunay mong hangad, kung ito ang kaligayahan mo, kung ito lamang ang paraan, kung ang pagpapalaya sa'yo, ang tanging sagot ay buong pilit ko na lamang. Boy, andito na tayo. Gising ka na. Parang binabangungot na to eh. Uy, nakabangungot ka talaga to. Uy, boy, gising ka. Sorry na. Boy, pre. Lolo ka lang namin. Kala mo naman talaga eh. Gising boy. Kawin boy. Tara na. Andito na tayo boy. Andito na tayo. Tapos na.